Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, bata pa lamang ako ay may kapansanan na ako. Hindi ako makalakad at makapagsalita ng maayos. Pero matino naman ang aking isip. Sa tatlong magkakapatid ay ako lamang ang may kapansanan kaya nga masyado akong nalulungkot noon. Kasi pakiramdam ko ay pabigat ako sa pamilya ko. Samantala ay hindi naging hadlang ang kapansanan ko para makapag-aral. Pumasok ako sa eskwelahan noon kasama ang aking ate na si Reyna at iba pang mga normal na estudyante. At madalas akong binubuhat noon ng aking ina sa kanyang likuran kapag hinahatid o sinusundo niya ako sa eskwelahan. Pero Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang mag-guilty. Lalo na sa tuwing nakikita kong naghihirap ang pamilya ko sa pag-aalaga sa akin. Tulad na lamang isang araw. Sinundo ako ni nanay sa eskwelahan. At dahil nga sa sakit ko at wala namang kaming pambili ng wheelchair, kaya pinapasan niya ako pauwi sa aming bahay. Pasensya na po kayo inay kung nagiging pabigat na po ako sa inyo. Ang sabi ko sa aking ina pagka-uwi namin sa bahay, at awang-awa ako sa kanya kasi palagi na lamang siyang pagod at humihingal kapag umuuwi kami. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Herman. Kahit kailan ay hindi ka naging pabigat sa amin. Wika ng aking ina sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagpapaliwanag. Kasi nahihirapan na po kayo inay sa kakakarga sa akin. Sa totoo lang naaawa na po ako sa inyo. Tumatanda na kayo. Hindi naman kayo makareklamo kasi anak niyo po ako. Inay, ayaw ko namang maging pasanin ninyo ako sa buhay. Anak, ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang magreklamo sa pag-aalaga ko sa iyo. Ginagawa ko ito hindi dahil sa napilitan lamang ako, kung hindi dahil mahal kita. Anak kita. Sino pa ba ang tutulong at magmamahal sa iyo kundi ang pamilya lang natin? Inay kung tumigil na lang po kaya ako sa pag-aaral para wala na po kayong papasanin pa. Mungkahi ko sa aking ina para hindi na niya ako papasanin sa pang-araw-araw. Ngunit agad na tumutol ang aking ina sa kagustuhan ko. Hindi Herman, kailangan mong mag-aral para matupad mo ang mga pangarap mo bilang doktor. Anak, gagawin ko ang lahat kahit na manakit pa ang likod ko sa kakapasan sa iyo. Basta makapagtapos ka lang, sabi niya sa akin. Di bali inay, may katapusan din itong paghihirap natin. Sana tuparin ng Diyos yung kahilingan ko na gumaling. Wika ko kay inay na puno ng pag-asa. Samantala hindi namin namalayan na nasa kusina pala si itay at narinig niya ang sinabi ko. Agad niya yung kinontra. Huwag ka nang umasa pang gagaling ka sa sakit mo, Herman. Walang gamot sa cerebral palsy. Wika pa niya habang sinusubukan niyang tanggalin ang aking pag-asa. Huwag ka namang ganyan sa anak mo, Miguel. Lalo mong pinapahina ang loob niya. Saway naman ang aking ina sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Habang buhay na pabigat lang ang taong yan sa pamilya natin. Balik ng aking ama. Aaminin kong nakaramdam ako ng kirot sa puso ko nang ipagdiinan niya ang salitang pabigat. Miguel, ano ka ba?
Kung tratuhin mo si Herman parang hindi mo anak. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na abnormal. Tahasang sinabi ng aking ama. Salot ang lalaking yan dito sa pamilya natin. Simula nang dumating yan sa buhay natin, nagkandamalas-malas na ang pamilya natin. Walang ibinigay na swerte ang taong yan kundi puro kahirapan. Pagpapatuloy pa niya. Hindi kagustuhan ni Herman na magkasakit ng cerebral palsy. Alam mo yan, pagtatanggol ni inay sa akin. Tapos ay napansin ko na parang naiiyak na ang aking ina. Ang sama mo naman, Miguel. Sarili mong anak tinatrato mo ng masama. Anong klase kang ama? Wala akong pakialam dyan sa abnoy mong anak. Galit niyang wika sa aking ina. Ikaw, Mila, huwag mong pamihasain ang sarili mo na panay ang pag-aalaga mo dyan sa anak mo. Hindi lang siyang miyembro ng pamilyang ito. At saka gawin mo ang lahat ng obligasyon mo bilang may bahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi kumibo ang aking ina at nanatili lamang nakatitig sa aking ama, halatang frustrated. Pagkatapos noon ay nag-walk out ang aking ama at bumalik sa kanyang kwarto para manood ng TV. Bumaling naman sa akin ang aking ina at tinanong kung okay lang ba ako. Inay, bakit ganun po si Itay? Tanong ko sa kanya. Anak po ba talaga niya ako? Herman, anak ka niya. Sariling dugot laman ka niya. Sagot ng aking ina. Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na matatanggap ka rin ng tatay mo. Hindi na po ako umaasa, inay. Mahinang sabi ko habang naiiyak. Agad naman akong niyakap ng aking ina para pakalmahin. Tahan na anak. Tandaan mo na mahal ka namin. Huwag mong iisipin na malas ka. Swerte ka sa amin kasi binigay ka ng Diyos sa amin. Sabi pa niya sa akin para lumakas naman ang loob ko at hindi ko isipin na pabigat ako sa aking pamilya. Samantala, Papa Dudut, maliban kay inay ay nakikita ko ang ibang mga kapamilya ko na parang nagsasawa na sa pag-aalaga sa akin at inaamin kong masyado akong nasasaktan doon. May mga pagkakataon na hindi ko namamalaya na umiiyak na pala ako sa isang tabi dahil sa sama ng loob. Pero naisip ko rin na wala akong karapatang magtanim ng sama ng loob dahil nakikita kong hirap na sila sa pag-aalaga sa akin. Imbis kasi na masaya ang pamilya namin ay nagiging malungkot at miserable kapag nakikita nila ang kalunos-lunos kong kalagayan. Kaya nga madalas kong hilingin noon sa Diyos na sana'y kunin na lang niya ako nang sa ganon ay mawala na yung pasanin nila. Baka sakaling kapag namatay ako, maranasan ulit nilang maging masaya sa buhay. Sa kabilang banda ay naging maayos naman ang aking pag-aaral at nakakuha ng mataas na grades. Doon ay nakaramdam ako ng kaunting saya kasi kahit na may kapansanan ako, ay napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong magtagumpay. Ngunit Papa Dudut, isang pangyayari ang naganap na siyang unti-unting nagpabago ng aming buhay. Umaga noon nagpasya na si inay na maglaba muna sa likod bahay habang ako ay naiwan sa sala habang nakikinig ng radyo. Maya-maya ay lumapit sa akin ang kapatid kong si Reyna. Umiiyak ito. Herman, si inay, tanong niya sa akin. Nasa likod bahay naglalaba. Sagot ko. Teka, bakit ka umiiyak? Usisa ko sa kanya. Kailangan ko makausap si inay, may problema kasi ako. Malaking problema, sagot niya sa akin. Samantala'y nagkataon namang muling pumasok sa loob si inay at narinig niyang sinabi ni Ate Reyna. O bakit anak, anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa aking kapatid. Inay, tingnan niyo po ito. Wika ng kapatid ko habang inaabot sa kanya ang isang bagay. Teka, ano ito? Pregnancy strip? Diyos ko po. Nanlumo agad si inay nang makita niya yon. Inay, buntis po ako. Pagtatapat pa ni Ate Reyna. Sino nakabuntis sa'yo? Si Alvin po, yung boyfriend ko.
Naiiyak na wika ng aking kapatid. Samantala'y nakita ko naman ang frustration sa mga mata ni inay Papadudot nang marinig niya yon. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may boyfriend ka na, Reyna? Ano ba itong pinasok mong gulo? Kailangang malaman ito ng tatay mo. Agad namang tumutol si Ate Reyna. Inay, natatakot po ako. Tiyak nagugulpihin po ako ni Itay. Tulungan niyo po ako. Huwag na po nating sabihin sa kanya. Hindi pwede ang iniisip mo. May karapatan ng tatay mo na malaman ang tungkol sa iyo. At saka kahit na hindi mo sabihin ngayon ay malalaman at malalaman din niya ang katotohanan. Sa kabilang banda ay nakita kong palapit si Itay sa amin kaya agad akong sinenyasan ni Inay at Ate Reyna. Umila, bakit rinig na rinig ko naman ang boses mo sa labas? Ano yung pinag-uusapan ninyo ni Reyna? Tanong pa nito kay Inay. Miguel, meron kang dapat na malaman. Si Reyna. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Inay at bumaling siya sa kapatid ko. Reyna, ikaw nang magsabi sa tatay mo. Nanginginig naman sa takot si ate. Itay, patawad po. Pwede ba diretsahin mo na ako? Naiiritang sabi pa ni Itay. Buntis po ako, pag-amin ng aking kapatid. Agad namang nag-init ang ulo ni Itay at pinagsasampal ang aking kapatid, Papadudot. Anong sabi mo? Buntis ka? Hayop kang babae ka? Miguel, ano ba? Huwag mo nang saktan ang anak mo. Awat pa ni Inay. Dapat lang sa babaeng yan ang gulpihin para magtanda. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon ng babaeng ito. Galit na pahayag pa ng aking ama. Sa puntong yon ay nagdesisyon na rin akong umawat kay Itay. Pero isang malakas na batok ang natanggap ko mula sa kanya na siyang kinatumba ko. Halos umikot noon ang paningin ko sa sobrang pagkahilo. Napasigaw naman sina Inay at Ate Reyna sa ginawa sa akin ng aking ama. Sobra ka na sa pangmamaltrato mo sa mga anak mo. Galit na wika ng aking ina sa kanyang asawa. Yan kasi ang hirap sa iyo, Mila. Kinukonsinti mo ang mga anak mo kaya lumalaking suwail. Paninisi pa ni Itay sa kanya. Hindi ko sila kinukonsinti. Sinasaway lang kita kasi ikaw na ang umaabuso sa kapangyarihan mo bilang padre de familia. Katwira naman ni Inay. Ayan at ako pa ang sinisisi mo. Mila, dinidisiplina ko lang ang mga anak natin. Yan kasi ang problema sa iyo, konsentidora ka. Mali ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Akusa ni Itay sa kanya. Agad namang pinagtanggol ni Inay ang kanyang sarili. Hoy Miguel, kahit na asawa kita wala kang karapatang husgahan ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Ikaw hanggang bigay ka lang ng pera sa akin. Ako buong buhay ko ay inalay ko sa kanila. Ako ang kasama nila sa araw-araw at dahil sa palagi kang wala, hindi mo alam kung gaano karaming dugo at pawis ang ibinuhos ko para mapalaki lang ng maayos sa mga anak natin. Ganun pala eh. Maganda pala ang pagpapalaki mo sa mga anak natin. Eh bakit nagpabuntis yang magaling mong anak? Balik niya kay Inay. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang hindi ka nagkamali na kahit na isang beses, hinanakit ni Inay sa aking ama. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita pa si Itay at umalis na lamang ito sa bahay. Malamang ay makikipag-inuman lamang ito sa mga kumpare niya. Ganon lang palagi ang ginagawa niya. Pagkatapos ng trabaho, iinom. Bihira lang siyang magstay sa bahay na para bang ayaw niya kaming makasama. Pero ayos lang yon. Sanay na kami. Papadudot simula noon ay naging madalas na ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya namin. Palaging sinisisi ng tatay ko ang aking ina na kesyo mali daw ang pagpapalaki sa aming magkakapatid. Samantala'y kinasal si Ate Reyna sa lalaking nakabuntis sa kanya at doon ay sumama na ang ate ko sa kanyang asawa. At nagtayo na sila ng pamilya sa murang edad. Papadudot nagpatuloy ang pagdating ng pagsubok sa aming pamilya. Nariyan ang panghihina ng aking ina dahil na rin sa sobrang katandaan. Dahil doon ay sinabi ko sa inay ko na titigil na ako sa pag-aaral para hindi na siya mahirapan sa akin. Pero tulad ng inaasahan ay tumutol siya sa gusto ko. Inay, wag na lang po kaya akong pumasok sa eskwelahan. Sabi ko sa aking ina
nang mapansin kong hirap at hinihingal na siya sa pagpasan sa akin. Herman, hindi pwede ang gusto mo. Kailangan mong makapagtapos. Insist sa akin ang aking ina. Pero inay, naaawa na po ako sa inyo. Sa totoo lang po ay hindi na kaya ng konsensya ko na makita kang naghihirap ng dahil lang sa akin. Katwiran ko habang naiiyak na sa sitwasyon ni inay. Pagkatapos noon ay nakakita kami ng pwedeng mauupuan sa lilim. Kaya nagdesisyon si inay na ibaba muna ako para makapagpahinga kami. Bakit ganon? Bakit sa dinami-raming tao ako pa ang nagkasakit ng ganito? Minsan inay, hindi ko maiwasang questionin ng Diyos kung bakit niya ako binigyan ng ganitong pagsubok. Inay, pinanganak lang ba ako sa mundong ito para maghirap habang buhay? Minsan ay gusto ko nang mamatay kasi wala naman akong silbi. Pabigat lang ako sa inyo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Huwag ka nang umiyak anak. Alam mo nangihina ako sa tuwing nakikita kitang umiiyak at malungkot. Nasasaktan ako kasi anak kita. Huwag na huwag mong iisipin na pabigat ka sa amin. Kailanman hindi ka naging pabigat sa amin, Herman. Lahat tayo ay may silbi sa mundo. Mapanormal ka man o may kapansanan. Tandaan mo na hindi porket may sakit ka hindi ka na mahal ng Diyos. Nagkakamali ka. Mahal ka ng Diyos anak. Huwag mo siyang questionin kasi may dahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay sa iyo ang sakit na yan. At saka palagi mong tatandaan na kahit kailan hindi nagbigay ng pagsubok ang Diyos na hindi natin kaya. Paliwanag niya sa akin. Sa puntong iyon ay tumingin ako sa mga mata niya, Papa Dudut. Naiiyak pa rin at labis na nakukonsensya dahil bakas na bakas sa mga mata niya ang pagod. Nagpatuloy naman si inay sa pagpapaliwanag sa akin. At saka alisin mo sa isipan mo na malas ka. Swerte ka, Herman. Simula nang dumating ka sa buhay ko ay naging malapit ako sa Panginoon. Ikaw ang nagpasaya sa malungkot kong buhay noon. Ikaw ang naging dahilan para magpalakas ako at manalangin sa Diyos na sana'y habaan niya ang buhay ko. Marami akong naging realization sa buhay simula na maging anak kita. Kaya hulog ka ng langit sa akin, Herman. Inay, alam niyo po bang natatakot ako? Malungkot kung wika. Bakit naman? Concern niyang tanong sa akin. Nagpaliwanag ako kahit na hirap ako sa pagbigkas ng mga salita. Kayo lang po sa pamilya natin ang may malasakit sa akin. Ano na lang po ang gagawin ko kung wala kayo? Kasi inay, nagkakaedad na po kayo. Hanggang kailan niyo po ako papasanin? Ayaw ko naman po na hanggang sa pagtanda ninyo ay papasanin niyo pa rin po ako. Marunong ang Diyos, Herman. Hindi niya tayo pababayaan. Huwag kang mangamba doon. Sabi na lamang ni inay sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos ay hinagod niya ang aking likuran para pakalmahin. Salamat po inay sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa akin. Pangako po, babawi rin po ako sa inyo. Di bali, sisikapin ko pong mag-aral at makapagtapos para matupad ko ang mga pangarap ko na maging doktor. Gusto ko po kasing maiahon ang pamilya natin sa kahirapan at saka syempre para tulungan yung mga taong may sakit na katulad ng sa akin. Pangako ko sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi ko maiwasang tanungin ng Diyos kung bakit niya ako binigyan ng ganitong klase ng kapansanan. Madalas kong tanungin ang inay ko kung ano ba talaga ang silbi ng pagkatao ko sa pamilyang ito. Nang mga panahong yun ay parang gusto ko nang sumuko. Hindi ko na matiis pang nakikita ang mga kapamilya ko, lalo na ang inay ko na naghihirap ng dahil sa akin. Kaya Papa Dudut, isa lang ang hiling ko noon sa Diyos, na sana'y kunin na niya ako. Pero hindi niya dininig ang hiling ko at sa halip ay inalagaan pa rin ako ng inay ko at minahal ng buong buo. Papa Dudut, iniisip ko na lamang noon na may katapusan din ang lahat ng paghihirap kong ito. Papa Dudut, matapos ang ilang pagsubok na dumating sa buhay ko at sa buhay ng mga kapamilya ko, ay dumating din ang kaginhawahan at pag-asa sa aming lahat.
Naging maayos ulit ang aming pamumuhay noon pero meron ding mga nagbago. Tulad na lamang ng pagtigil ko sa pag-aaral dahil hindi na ako kaya pang ihatid sundo ng inay ko at humihina na dahil sa katandaan niya. Pero kahit na hindi na ako nag-aaral ay sinikap kong hindi maging pabigat sa kanila. Tumulong din po ako sa mga gawaing bahay sa abot ng makakaya ko at nilakasan ko ang loob ko para magampanan ko ang mga tungkulin ko sa aking sarili at sa pamilya ko. Pero Papa Dudut, sa buhay talaga ay hindi maiiwasan ang mga pagsubok dahil isang araw. Inay, ayos lang po ba kayo? Concerned na tanong ko kay inay nang mapansin kong tila naninikip ang kanyang dibdib habang may ginagawa sa kusina. Ayos lang ako anak. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sagot niya sa akin, Papa Dudut. Inay, magpahinga na muna kayo. Kanina pa po kayo nagtatrabaho eh. Kahit sandali lang po, payo ko sa kanya. Herman, salamat sa pag-alala mo sa akin. Pero nakapagpahinga na ako. Wala kang dapat na ipag-alala. Paniniguro ni inay ng mga sandaling yon na para bang kinakapos na sa paghinga. Inay, kung wala lang sana akong sakit at nakakalakad ako, tutulungan ko kayo dyan. Alam niyo po inay, naaawa po ako sa inyo kasi simula nang umalis si itay, kayo na po ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa bahay. Nakokonsensya po ako kasi hindi ko po kayo matulungan. Sa totoo lang, naaasar nga ako sa sarili ko. Kasi wala po akong silbi dahil sa sakit ko. Naiiyak na wika ko. Anak, alam mo ba? Sobra ang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi nagkaroon ako ng anak na maalalahanin at mapagmahal. Pero Herman, huwag kang makonsensya kung sakaling hindi ka man makatulong sa akin. Sa totoo lang ay nakakatulong ka sa akin. Ikaw ang nagpapalakas sa akin, Herman. May papangako mo ba sa akin na hindi mo ako iiwanan? Sabi niya sa akin. Opo inay, hindi ko po kayo iiwanan. Sana kayo rin po. Mangako po kayo sa akin na hindi nyo rin po ako iiwanan ha. Pagpapatuloy ko. Nangangako din ako na hindi kita iiwanan. Palagi kitang babantayan saan man ako pumaroon. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa kanyang gawain si inay ngunit wala pang ilang minuto simula nang kausapin niya ako ay bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib at biglang hinimatay. Nataranta naman ako at pagapang akong lumapit sa aking ina. Inay, Diyos ko po, anong gagawin ko inay? Kaya niyo po yan. Teka, tatawagan ko po si kuya. Sigaw ko na natataranta. Walang tao noon sa bahay maliban lamang sa amin ni inay. Kaya naman nahirapan pa akong humingi ng tulong. Papadudot tinis kong gumapang papunta sa telepono at nang makarating ako. Agad kong tinawagan ang kapatid kong si Edgar para hingan ng tulong. Agad namang sumaklolo siya at dinala namin si inay sa pinakamalapit na ospital. Kuya, natatakot na ako. Ayaw kong mawala si inay, mahal na mahal ko po siya. Ang sabi ko kay Kuya Edgar na nooy nag-aalala rin sa sitwasyon ng aming ina. Nasa ospital kami noon habang inaabangan ang paglabas ng doktor sa ICU. Herman, huwag na tayong umiyak. Lalong manghihina si inay kapag nalaman niyang umiiyak tayo. Pinalalakas ni kuya ang loob ko ng mga oras na yon. Hindi ko mapigil ang umiyak. Kasalanan ko kung bakit siya nagkasakit. Hindi ko kasi siya matulungan sa mga gawaing bahay dahil sa sakit ko. Kuya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sakaling may mangyaring masama kay inay. Paliwanag ko. Agad naman akong pinakalma ng aking kapatid. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Herman. Hindi mo kasalanan ang lahat. Ang maganda sigurong gawin natin ay magdasal na lamang tayo sa Diyos para sa kaligtasan ni inay. Samantala nakita ko ang doktor na lumabas sa ICU. Kuya, ayan na yung doktor. Palapit na sa atin.
Nang makalapit na ito sa amin, agad siyang tinanong ni Kuya, "Do, kumusta na po ang inay namin?" "I'm sorry pero ginawa na po namin ang lahat pero hindi na po nakayanan ng pasyente. Wala na po ang ina ninyo," pagtatapat pa ng doktor. Nanginginig ang buong katawan ko at napahagulhol ako nang marinig ko yon, Papa Dudut. Hindi rin napigilan ni Kuya Edgar na umiyak. Pasensya na po talaga. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng minamahal sa buhay pero kailangan niyong tanggapin na wala na siya. Nakikiramay po ako sa inyo. Wika pa ng doktor sa aming magkakapatid. Papa Dudut, sobra akong nagdalamhati noon sa pagkawala ng aking ina. Nawala kasi ang pinakamamahal ko, ang taong nagmahal, nag-alaga at nagsakripisyo sa akin. Sinay lang ang naging sandigan ko sa pamilya. Kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob para mabuhay ay dahil na rin sa kanya. Pero ngayong wala na siya ay parang nagunaw ang mundo ko. Nawalan ako ng pag-asa. Samantala dahil nga may kanya-kanyang pamilya ng mga kapatid ko ay pinilit ako ng ama ko na tumira sa lola ko na nanay mismo ng papa ko. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang dalhin niya ako kay lola. At pagdating namin sa bahay ay agad na kinausap ni Itay si lola tungkol sa kustodiya ko. "Inay, kayo na po ang kumupkup kay Herman," ang sabi pa ni Itay. "Ano Miguel? Abay matanda na ako. Hindi ko maalagaan ng maayos ang apo ko," katwiran naman ni lola. Sino mag-aalaga dyan? Hindi naman pwedeng sina Edgar at Reyna kasi may pamilya na yung mga yun. Paliwanag pa ni Itay sa kanya. Bakit ikaw? Hindi ka mag-alaga sa anak mo?" Agad namang tumanggi si Itay sa akin. "Ayaw ko mag-alaga ng abnormal. Hindi ko aalagaan ng Herman na yan." Yun ang isa sa mga pinakamasakit na salitang natanggap ko mula sa kanya, Papa Dudut. "Ano ka ba Miguel? Hindi kita pinalaking irresponsable. Ikaw dapat ang mag-alaga kay Herman kasi anak mo siya. At saka grabe ka namang makapagsalita tungkol kay Herman, parang hindi mo siya anak." Ang pagsasaway pa ni lola. "Inay, may trabaho ako. Hindi ko maalagaan si Herman. Bukod dun hindi pa natatapos ang sasabihin ni Itay nang diretsang magsalita agad si lola. "Ang problema kasi sa'yo, mas inuuna mo ang kabit mo kaysa sa anak mo." Nagulat naman ako sa aking narinig. "Oo inay, mas inuuna ko si Lena at anak naming si Miguelito kasi sila ang mahal ko kaysa dyan sa abnormal kong anak." Pagmamalaki pa ni Itay, pero agad siyang sinampal ni lola. "Sumusobra ka na Miguel. Kung itrato mo ang anak mo ay parang pasakit na siya sa'yo." Galit na wika niya kay Itay. "Oo inay, pasakit talaga sa akin yung batang yan. Dahil sa kanya kaya minalas ang buhay ko. Dahil sa kanya kaya naghirap ang buhay namin. Walang binigay na swerte sa akin ang batang yan." May paninising sagot pa ni Itay. "Huwag mong isisi lahat kay Herman. Ang mga paghihirap mo. Kung maghirap ka man, kasalanan mo yun kasi babaero ka." Sumbat ni lola sa kanya. "Paano hindi ako mambababae pag uwi ko sa bahay yung abnormal na yan ang bubungad sa akin. Kapag nakikita ko yung si Herman, bumibigat ang problema ko." Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ko na kaya pang pakinggan ang mga sinasabi ni Itay laban sa akin. Sa sobrang sakit ay hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako. "Ang sabihin mo takot kang harapin ang problema mo kasi duwag ka," sigaw ni lola kay Itay. Sa puntong yon ay hindi ko na natiis pang manahimik. Kahit nahirap ako sa pagsasalita ay binuhos kong lahat ng saloobin ko sa aking ama. "Itay, alam ko kung gaano kasakit sa inyo ang magkaroon ng anak na may kapansanan. Alam ko kahit na anong gawin ko ay hindi ninyo ako matatanggap bilang anak ninyo kasi wala akong silbi at pasanin nyo lamang ako. Pero Itay, hindi ko kagustuhang magkasakit ng ganito. Hindi ko hiniling sa Diyos na magkaroon ako ng cerebral palsy at mas lalong hindi ko kagustuhang maging pasakit sa buhay ninyong lahat. Masakit man sa akin na heto ang ibinigay sa akin ng Diyos pero wala akong magawa. Itay, sa totoo lang, araw-araw ako nasasaktan sa tuwing makikita ko kayong nahihirapan ng dahil sa akin. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak kasi nakukonsensya ako.
kasi wala akong magawa para makatulong sa inyo. Palagi ko ngang dinadasal sa Diyos na sana'y mamatay na lamang ako nang sa ganon ay wala na kayong poproblemahin. Itay, hindi lang kayo ang napapagod maski ako ay pagod na rin. Paglalahad ko. Herman, wala kang kasalanan sa mga nangyayari sa pamilya ninyo. Huwag ka nang umiyak, wika ni Lola sa akin. Pagkatapos noon ay muli siyang bumaling kay Itay. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak mo, Miguel. Napakasama mo talaga. Kung tutuusin si Herman ang malas. Hindi ikaw. Malas siya kasi nagkaroon siya ng tatay na katulad mo. Sige, unahin mo na ang kabit mo. At ako na ang kukup-kup kay Herman. Sa tingin ko'y mas makakabuti pa sa kalagayan niya kung sa akin siya mapupunta. Yon ang huling desisyon ni Lola. Samantala mula sa aking lola ay doon ko nalaman ang lihim na matagal na palang tinatago ng tatay ko. May kabit ang tatay ko, Papa Dudut, at hindi lang yon. May anak pa siya sa kabit niya. Masakit sa amin yon kasi pinagtaksilan pala ng tatay ko ang butihin naming ina kaya pala madalas siyang wala sa amin dahil naroon siya sa kanyang pangalawang pamilya. Samantala hindi alam ng half-brother ko noon na ang tatay ko ay ang kanyang tunay na ama kasi bata pa ito at sinusustentuhan lamang ito ng tatay ko. At nang mamatay ang nanay ko ay ibinaling na lamang sa half-brother ko ang buong atensyon ng ama ko sa halip na ako ang pagtuunan niya ng pansin. Papa Dudut, tinanggap ko na yon noon kasi alam ko naman na kahit kailan ay hindi ako matatanggap ng tatay ko. Pero lumipas ang ilang buwan ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang araw kasi ay nagulat na lamang ako nang regaluhan ako ni na Kuya Edgar at Ate Reyna ng wheelchair sa aking kaarawan. Ano Herman, nagustuhan mo ba ang wheelchair na bigay namin sa iyo ni Edgar? Tanong sa akin ni Ate Reyna. Opo Ate Reyna. Salamat po talaga ng marami. Masayang sagot ko. Pagkatapos ay binuhat na ako ni Kuya para isakay sa aking bagong wheelchair. Buti naman at binili niyo na siya ng wheelchair, Edgar, Reyna. Pasalamat ng aking lola sa mga kapatid ko. Opo Lola, naghati kami ni Reyna sa pambili ng wheelchair para naman makagala si Herman saan man niya gustong pumunta. Salamat sa inyo mga apo. Si Ate Reyna naman ang nagsalita. Wala po yun Lola. Gusto lang po naming makabawi kay Herman kahit papaano. Pagkatapos noon ay nag-volunteer pa si Kuya na igala ako sa buong bakuran habang sina Lola at Ate Reyna naman ang maghahanda ng pagkain. Naroon din ang buong pamilya nila lalo na ang mga pamangking kong tuwang-tuwa sa akin hanggang sa may mapansin kami ni Kuya na lalaking papalapit sa amin. Kuya, teka, si Itay yun di ba? Itay kay po pala, bati ni Kuya Edgar sa aming ama. Ngunit nagulat ako nang lumapit sa akin si Itay at nagsalita. Herman, pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa akin. Tahimik lamang akong tumango sa kanya at hindi ko alam noon kung ano ang sasabihin niya sa akin. Maya-maya'y nagulat na lamang ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Kung hindi man kita inalagaan, kung ikinahiyaman kita bilang anak ko, Herman, pinagsisisihan ko na yon. Kasi napagtanto ko na mahal kita kasi sariling dugot lamang kita. Kahit na ilang beses kong pilit na itanggi ka bilang anak nananaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa iyo bilang ama mo. Alam mo ba, simula nang iwanan kita sa lola mo ay hindi na ako makatulog. Sobra akong nakukonsensya at pakiramdam ko noon ay ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Herman, tama ang lola mo, duwag nga ako. Kaya kita pilit na itinatanggi kasi ayaw kong harapin ang problema, ang katotohanan na may anak akong may sakit. Ginawa ko yon sa pag-aakalang titibay ang dibdib ko pero nagkamali ako kasi sa tuwing nakikita kitang ganyan ang kalagayan ay nasasaktan ako. Paliwanag ni Itay sa akin. Naiyak at hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig mula sa kanya. Nagpatuloy naman si Itay sa pagsasalita. Pinilit kong magkaroon ng pusong bato sa harapan ninyo pero sa totoo lang ay ako ang pinakamahina sa pamilya. Hanga nga ako sa nanay mo kasi matatag siya at matapang niyang hinarap ang mga problema sa pamilya. Hindi tulad ko na ng babae sa pag-aakalang matatakasan ko ang problema.
Pero kahit pala, nang babae ako, ay hindi ko pa rin natakasan ng problema. Kaya heto ako, hiniwalayan ako ng kabit ko at bumalik ako sa inyo. Gusto kong bumawi sa inyo, Herman, sa lahat ng mga pagkukulang ko. Pero isa lang sana ang hiling ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Itay, pinapatawad ko na po kayo. Naiiyak kong sagot sa kanya. Salamat anak, mangiyak-ngiyak na wika sa akin ng aking ama. Samantala lumapit naman si Lola at Ate Reyna sa amin nang marinig nila ang pag-uusap namin ni Itay. Miguel, naiiyak na wika ni Lola. Para bang natutuwa siya na makita kami ni Itay na close sa isa't isa. Patawarin niyo rin po sana ako kung naging irresponsable akong ama kay Herman. Pinagsisisihan ko na pong lahat ng mga nagawa ko. Ngayon ay gusto ko sana makabawi sa anak ko at ipakita at iparamdam ang pagmamahal na ipinagkait ko sa kanya noon. Paliwanag pa ni Itay. Mabuti naman at napagtanto mo rin ang mga pagkakamali mo. Masaya ako at nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo. Ang sabi ni Lola na napangiti ng mga sandaling yon. Inay, pangako, magiging mabuti akong ama kay Herman. Pangako ni Itay sa amin. Papadudot, masayang masaya ako nang sa wakas ay bumalik na sa dati ang katiwasayan ng aming pamilya. Natanggap din ako ng aking ama at minahal na rin niya ako bilang isang anak. Natupad din ang matagal ko nang pinapangarap at pinapanalangin sa Diyos. Ang tanggapin ako sa mundo bilang ako. Samantala, nagkasama kami ng half-brother ko ng halos 1 taon dahil dito nila napiling mag-aral ng elementary. Sa ngayon ay kasama na niya ulit ang mami niya. Nandito na rin ako sa bahay ng lola ko at ang tatay ko naman ay naghahanap ngayon ng mas magandang trabaho. Ayos naman ang kalagayan ko, papadudot, kinakaya ko pa naman kahit na wala na ang pinakamamahal kong inay. Inay ko, nasaan ka man, I love you. Nagpapasalamat po ako sa pagmamahal at pag-aarugang ibinigay ninyo sa akin. Miss na miss ko na po kayo. Balang araw, magkakasama din po tayo at sana po ay kapag dumating na ang panahon ko ay kayo po mismo ang magsusundo sa akin dyan sa itaas. Hindi ko po kayo makakalimutan. Parang teleserye lang, papadudot, ang buhay ko, no? Maraming twist at mga pasabog. Pero sa mga dumating na mga pagsubok sa buhay ko ay natutunan ko ang kahalagahan ng aking buhay. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundo. Yun lamang, papadudot, maraming salamat sa kaunting oras ng pagbasa ng liham ko. Sana po'y ma-upload mo ito sa iyong YouTube channel. More power and God bless po sa inyong lahat. Nakatutok din po ako sa inyong Spotify. Lubos na nagpapasalamat, Herman. Maraming salamat kay Herman sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakalungkot. Noong una kasi ang tingin sa iyo ng mga kapamilya mo ay isang pabigat, which is hindi tama. Ang mga PWDs tulad ni Herman ay kailangan ng pangunawa at pagmamahal at pagmamalasakit mula sa ating mga normal na tao. Mula sa ating mga may abilidad na makapaglakad, dapat tayo po ang umaalalay sa kanila. Huwag natin silang tignan bilang pabigat, bagkus ay bigyan natin sila ng pag-asa at tulungan natin silang ma-realize na sa kabila ng kanilang kapansanan ay masaya pa ring mabuhay. Oo, mahirap ang pag-aalaga at kinakailangan ito ng matinding atensyon para sa mga PWDs, pero naniniwala akong hindi sila mahirap mahalin. Tandaan natin, may kapansanan man o hindi ang ating kapamilya, ay may tuturing na blessings sa atin ng Diyos. At bilang kapamilya, tayo ang inaasahan nila na unang makakaunawa sa kanilang sitwasyon. Huwag natin po itong ipagkait sa kanila. Sana'y magsilbing aral sa atin ang ibinahaging kwento ni Herman sa atin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!